Siyempre, kung talagang gusto mo na ilabas ang katotohanan at panagutin ang may sala, sa korte po talaga yan. Kung gusto malaman talaga kung ano ang accountability o guilt ng isang tao, hindi po yan sa Senate hearing o sa congressional hearing, yan po ay dapat ginagawa sa korte. Korte po ang magsasabi kung guilty o hindi ang isang tao. Kailangan may discernment po yung mga may kapangyarihan. Hindi porket pwede mong gawin, dapat mong gawin, o kaya hindi porket kaya mong gawin, wala ng limitasyon o wala ring preno o walang control kung ano yung gusto mong gawin. Itong nangyayari ngayon, alam mo naman, like for example, yung nangyayari kay pastor, na kung saan ay dyan sa Senado, na yun nga, nagkakaroon nga, alam mo naman, it is open in the public na siya ay ginigisa dyan sa Senado. Pero sabi ni pastor, dapat ay sa korte mo idalhin yung kaso. Anong masasabi mo dyan, attorney? Medyo ano po yung issue na yan kasi po dun sa issue po lalo ni Pastor Kibuloy at ito po alam ko ay bahagi at malapit po sa network na ito. Ang sa akin po ay siyempre kung talagang gusto mo na ilabas ang katotohanan at panagutin ang may sala, sa korte po talaga yan. Okay. Ngayon, di naman po nililimitahan ng kapangyarihan ng Senado para magsagawa ng investigasyon at tingnan ang mga nangyayari o ang yung tinatawag nating facts na maaaring makatulong para makagawa sila ng batas in aid of legislation. Pwede rin naman po may kapangyarihan yun doon. Pero minsan po kasi kailangan may discernment po yung mga may kapangyarihan. Hindi porket pwede mong gawin, dapat mong gawin, o kaya hindi porket kaya mong gawin, wala ng limitasyon o wala ring preno o walang control kung ano yung gusto mong gawin. Mga kaparaanan naman po na magagawa ang mga bagay-bagay, masasagawa ang mandato, na hindi rin malalagay sa alanganin ang karapatan o ang karapatan at siguro ay karapatan ng mga tao. So sa akin po, kung tatanungin, harapin yung mga kaso. Nandiyan yan no one is above the law. So the cases should be faced as to the Senate investigation. Klaruhin, ano ba talaga yung siguro mas kailangan ipaliwanag sa mga tao. Ano yung kailangan pa talaga ipatawag? Kasi kung hindi naman ibig sabihin na hindi matutuloy yung investigasyon o yung paggawa ng batas. Ganun ba ka-critical yun? Kasi meron na namang pending na inisyu sila na contempt at may warrant na sila for Pastor Kibuloy being accused of the Senate. Pero hindi naman ibig sabihin nito, hindi nila pwede tuloy na yung ginagawa nila. Kasi kung ang interest lang talaga ay makakuha ng impormasyon para mailabas ang katotohanan para gumawa ng batas, palagay ko, nandun si Pastor Kibuloy o wala, pwede nang gumawa ng batas Yes, oo. Kailangan nila paliwanag yun. So kaya nga palagay ko, tama rin na kung may question naman si Pastor Kibuloy, tama na question niya ang kapangyarihan o ang validity o hindi ba pagmamalabis yung pagpapatawag sa kanya sa Senado para kunin yung panig niya. Ang masama po kasi pagka nagiging, instead of hearing in aid of legislation, nagiging public hearing for public opinion Tama. Hindi po siya dapat ganon. Klaro po ang ating saligang batas dyan. Klaro rin po ang rules ng Senado dyan, ng Kongreso dyan, na ito ay para makatulong sa paggawa ng batas. Hindi ito para
makakuha ng likes, ng popularidad, o may pagmalaki na kami ang nakapagpatumba dito sa higanteng ito. Yan, diyan magkakaroon ng diyan magkakaroon po diyan meron akong issue. Pero kung may kapangyarihan ba ang Senado na magpatawag ng kahit na sino? Opo, may kapangyarihan ng Senado doon. Ang Kongreso may kapangyarihan doon. Pero kailangan klaro yung intensyon at klaro kung ano yung dahilan kung bakit sila iniimbitahan na magsalita sa Kongreso at yung kaparaanan ng paggawa nito. Dalawa, kung gustong malaman talaga kung ano ang accountability o guilt ng isang tao, hindi po yan sa Senate hearing o sa congressional hearing, yan po ay dapat ginagawa sa korte. Korte po ang magsasabi kung guilty o hindi ang isang tao. Sa punto naman po ni Mr. Kibuloy, yun nga po, maganda na ituloy lang yung legal na laban. Kung palagay niya po ay meron po siyang punto at naniniwala siya na may pagmamalabis na nagaganap at nangyayari. Tama naman po na pumunta siya sa ating mga akmang hukuman para po questionin ang mga nangyayari. Kung yun ang paniniwala rin naman.